All right. Good morning. Good morning, friends. Good morning, Coach Mark. Good morning. Kumusta ka dyan? Okay naman. Hope you had a good weekend. Yes. Nako, long weekend din naman tayo dito, ha? Okay. Coach, baka ma-surprise yung mga nanonood sa atin dito sa ating episode 23. Oo, tayo ay naka-live, no? May video na tayong nilagay dito. Pasensya na po for last week. Medyo nagka-problema tayo dun sa ating resource. First, may guest po tayo dapat last week kaso nagkaroon tayo ng technical issue. But eto, nagbabalik tayo. Kaming dalawa lang muna ni Coach Mark Calumba. Parating pa lang si Ryan Molina. And welcome to our podcast, Backcourt Play. Ito ang ating episode 23, no? Para sa ating podcast. And nakita ko yung season kanina kasi itong pag-uusapan natin ngayon, Coach Mark, ang bagong PBA season 49 na nag-start nung Sunday lang. Ewan ko, napanood mo, pare? Napanood mo ba? Napanood ko parts of the opening. May decent crowd naman. Okay. Lang nila napuno yung bleachers, no? Pero they could do better. Oh, madami. Madami yung tao. Yan ang pag-uusapan natin. Hihimay-himayin natin yan mamaya. No? Pero, guys, disclaimer lang, no? Yung topics na dinidiscuss natin for today's episode on this podcast are purely the opinions of your guests or hosts based on their experiences and observations. We are not experts or professionals, but we're just merely lovers of the game. So again, my name is Eric Ramin. Kasama ko po si Coach Mark Calumba at paparating po si Ryan Molina. Coach, bago tayo magsimula, meron ka bang papabati dyan? Mga gusto mong kamustahin dyan sa team mo, sa barangay mo? Yung regular listeners natin. Andyan si Junie, hi. Overseas yan. Wow. Yan. Kakapati lang 2 weeks ago. Continue listening, brother, for patronizing us. And sa mga kababayan natin sa Baguio, Tarlac at Palawan. Palawan. Yan, syempre. Oo. Ganun na rin yung mga nakikinig sa atin dyan sa Canada, Singapore, meron din tayo sa Italy at Great Britain. Yan, medyo maabot tayo dyan. Kamusta po kayo dyan? Pasensya na po. Na-delay kami for last week. Okay, Coach. Kamusta yung liga ninyo? Tuloy-tuloy pa rin ba? Wala kaming game nung Sunday pero tong weekend na to meron. Meron. Okay. Yeah. Coach, kasi yun nga, nakwento mo nung isang beses, no? Parang may namatay ata na isang member ng liga, no? Mm-hmm. And hindi ko na itatago, medyo nasa late 30s, 40s, and pa-50s na tayo, di ba? Yeah. And naglalaro pa rin. Naglalaro pa rin, di ba? Ako, naglalaro pa rin ako every week. Oo. Ikaw ba, matanong ko lang, no, bago tayo punta sa topic natin, ikaw ba nagbabago ba yung tingin mo sa court minsan? O kaya yung dating ginagawa mo, hindi mo na nagagawa, and ano yung mga yon, sir? Di pa mo na lang yung nasa court katawan. Nangyayari na age slows people down. I think if you're playing ball in the age of 40 or above, importante na siguro yung meron kang annual physical test para alam mo yung capabilities mo. Nasabihan ka ng doctor mo. Proper workout is good for you, for your health, pwede rin naman mag-high impact. Pero I think at that particular point, hindi ka na parang lalaro ng 35 minutos per game So, slowly but surely, quality minutes na lang yan, regulated minutes as you progress. Siyempre, for the love of the game. Hindi mo na maiwasan na compete talaga, dahil basketball talaga yan, competition talaga yan. Pero when you approach mid-40s, yan, medyo pacing ka na dapat. Coach, hindi ka na yung hahabol talaga hanggang sa kabilang court, no, para habulin yung supalpal, ganyan, no, kaya tatakbo ka sa fast break. Tatakbo ka pa rin kasi depensa ang kailangan dyan. Pero para tipong, kunyari, 4 or 5 steps away na yung kalaban, mahirap. Bigay mo na, no? Pilayan ka na nun. So yung dati, dumadrive ka ngayon, mga spot up na lang. Mostly, yeah, mostly. Ganun na lang. Yan. Kasi parang one motion lang yun Pick up the ball, shoot, take the shot, yun na yun Lay up, may mga Pinoy maneuvers pa yan, tsaka sa atin, sa edad natin yun, medyo papawis ka na lang ng di ba? Ako, papawis na lang talaga Mga bonus na lang. Kahit di okay na. Tama yan. Coach, any suggestions sa mga yan ka-era natin na gusto pa rin maglaro pero ayun nga medyo minsan nahihirapan na tayo because of our age and ibang abilities.
Ngayon ko na-realize yung importance ng proper stretching and warm-up before the game. Tama. Unlike before, nung bata-bata tayo, as in, pagdating sa court, laro na agad, di ba? Hindi mo mararamdaman. Okay, pagising, laro na di ba? Pero as you age, you will notice ang laking bagay pala ng konting stretching, konting jumping jacks, get your heart rate up a little bit, warm up, round robin, konting sprints, bago ka mag-engage sa jump ball. Kasi jump ball, automatic, gigil na lahat yan eh. Tama. Diba? Importante talaga, huwag kang darating sa game, kunyari ang tip-off mo is 9 o'clock, darating ka 8:45, no? It's not gonna work. At the very least, dapat 30 ready ka na, nagwa-warm up ka na, so you're prepared at tip-off. Tama. And coach, siguro yung ano na rin, minsan, pag walang game, di ba? Minsan kung pwede kang mag-gym, di ba? O jogging, no? Slow running, malaking bagay din yan. No? Para hindi bibigla ba yung katawan. Mas maganda stairs kesa flat terrain. Stairs. Ay, oo. Totoo yan. Up and down, up and down. Yeah, swimming, no? Two flights of stairs, pwede na yun. Ilang repetitions ka, akyat panaog. Naku, hihingaling ka na yan. Hihingaling ka, high impact. Talaga. Yes. Talaga. Oo. And then people, bumababa ka ng hagdanan, walang puwersa. Meron. Ibang muscle ang gumagalaw pag pababa ka. Tsaka tuhod mo dito, ang talagang apektado. May burn pa rin yun kahit pababa. Yes. Tsaka iwas ACL din yan kahit paano kasi strengthen yung tendons natin. Right. Okay. Alright, Coach. Coach, maraming salamat. Kasi alam mo, marami sa mga nakikinig din sa atin, lumalaro pa minsan sa 40 pa yan minsan kada minuto kada game mga 40 pa yan. So ingat-ingat mga ka-backer natin diyan sa mga age level natin between 30s to 40s or even early 50s or even mga 60s, no? May mga nakikinig sa atin. Ingat-ingat sa paglalaro natin. Mahal na mahal natin yung basketball. Pero syempre, ayusin din natin tsaka maghanda din tayo, no, sa paglalaro. Pag hindi na kaya, pwede naman magpasab agad. Oo. Hinahapo na. Huwag ka mahiya. Sab-pasab ka. Hindi, Coach, kahit sa mga pick-up games, di ba? Pag hindi mo na kaya, lakad mo na lang. Kaya, kaya ka, di ba? Pag sa liga naman, tipong hinahabol mo hangin mo, pwede ka naman sumenyas ng ganyan para sa next dead ball, sab ka. Oo, tama. Total, marami naman yan di ba? Unless na limited yung time, di ba? Lalo na kung nasa wooden court kayo, pag ito, yung mga nilalaroan ko, wooden court, very limited yung time. Minsan, kapitan yan pero nasa inyo yun kung paano may i-face yung sarili. Okay, gamit ang timeout. Pwede naman tumawag ng timeout Tama. Pag may nararamdaman, palit na kagad, tubig. Correct. Okay, Coach. Punta na tayo sa ating main topic. Ito na ang ating Season 49 ng Philippine Basketball Association. So, nagkaroon tayo ng opening ng Sunday dito sa historic Smart Araneta Coliseum. No? Pero, after nung Sunday, ang daming batikos, ang daming interactions sa social media about the opening. And sabi mo nga kanina, Coach, no, napanood mo yung bahagi ng opening. Anong feedback mo dito sa opening ng PBA? Kasi ang dami nangyari. May parade ng views, may sayawan pa no? Ano yan, Coach? May sayawan pa no? May sayawan, may kantahan Oo. May ganun pa at the end of the day, tingin ko naman yung opening, the parade, the muses, makaka-attract naman talagang tao yan. Pero it's still the quality of games. The quality of games will dictate your opening day crowd. And again, they did it at the Araneta. Di ba, alam naman natin, meron na rin konting sawa factor sa Araneta, right? Ang makita is, the concept in the opening, no complaint about it. Maganda. Masayaw yung mga players, interacting with the fans. The muses are beautiful. May dance number. May kumakanta. Pero kung ginawa nila yan sa Cebu, Panga, puno yan ng tao. Punong-puno yan. That could have been very good for the league. Hindi ko alam. I don't think they ever tried opening a season in a provincial location. Which I think Cebu is right for that. Cebu kasi Pampanga is right. Or yung mga nearby provinces, di ba? Saan ba yung yung nakarang All-Star? Kung saan may critical mass. Pero I'm sure, Super Bowl yan, slam dunk, Cebu, puno yan.
Oo naman. Grabe. Kahit yun dun sa nahuling Kadayawan Festival, di ba? Pwede rin dun sa may Davao. Oo. Dudumugin yan. Oo. Pero alam mo kasi, Coach, may nabasa ako kasi sabi nila, itigil na yung song and dance and all. So, tama yung sinabi mo kasi yung Parade of Muses tsaka ng teams, parte na ng kultura natin yan, di ba? Correct. Kahit sa ang liga may ganyan, may ganyan mga parada talaga. Tsaka tinitingnan na tayo, yung song and dance, para mong tinanggal yung ano yan, Coach, para mong tinanggal yung karaoke sa birthday party. Di ba? Part na ng culture natin yan eh. Ang siguro, good morning. Ang maisasuggest ko lang or siguro main comment ko lang sa opening is kasi sinabay nila yung Leo Awards no? Parang Ryan, kumusta? Ayan, kaka-join na ni Paring Ryan. So, yung Leo Awards na kung saan, syempre, inawardan si Junmar Fajardo ng kanyang 8th ba na MVP or 7th? I can't remember. Can't count na, oo. 8 MVP na pero hindi pa rin siya ma-declare na GOAT, ano? Hindi. Tsaka siya na mismo nagsabi. And ito naman, I admire Junmar Fajardo on this kasi very humble, no? Kasi kino-compare siya between him and Mon Fernandez. And sabi niya, mas maraming championships ni Mon Fernandez kaysa sa akin, di ba? So sabi niya, yun ang GOAT pag nag-champion ako ng ganong kadami. Actually, questionable pa nga. Some people are contesting kung si Alvin ba o siya o si Ramon. Oo. Alvin is still in contest. Pero big man, ano? Big man lahat, di ba? Walang gwardiya. Mentally sound naman kasi si Alvin. Tsaka si Alvin, kalaban niya mas matatangkad sa kanya. So, pound for pound, malakas, dominating si Abay. Kaso, siya yung pinakamatangkad Oo. Right. Kasi pound for pound, lumalaban sa mga 6'6 yan Minsan import pa kalaban. Minsan pa, yeah. Right. So ako Coach, agree ako sa iyo na dapat nga no, may maintain natin news, pwede siya sa provincial arena para magkaroon at least provincial games, no? And then kung gagawin nila to sa Smart Araneta, siguro yung top 2 teams, top 3 teams or 4 teams, sabak na kagad, 'di ba? Para halimbawa, bigyan mo ng San Miguel tsaka Ginebra yan. Diba? O kaya Pure Food, Magnolia o kaya Ginebra. Ang tao na andyan. Hindi yan lalangawin. Tsaka isa pa, no? Last, Coach. Siguro, i-out na nila yung schedule ng laro 2 to 3 weeks before the tournament. Kasi ako ngayon, sabi nila may laro ngayon. Hindi ko alam kung ano yung schedule ng games today. Nung isang araw nga, naglalakad ako, may laro pala. Yeah. So, I think they're also adjusting the calendar based sa mga FIBA tournaments kasi up din. Oo. Okay, parang Ryan. Kumusta ka? Good morning. Ito. Nakapaghatid muna ng anak sa school. Maabot ka. Oo nga. Salamat, pare. Ayun. Good morning sa inyo. Good morning. Pare, pinag-uusapan namin dito ni Coach Mark yung opening ng PBA. I don't know kung napanood mo ba to, nabasa mo, may reaction ka ba dito sa opening ceremonies ng PBA? Okay naman. Actually, inintay ko doon si Gemma Galance. Okay. Nanood mo talaga? Okay. Siya yung inabangan ko ron. Inabangan mo? Maayos naman. Kasi, yung pinag-usapan natin before na kailangan makaisip sila ng ibang gimmick. Though, yung ibang talent, ibang skills nila lumabas doon. May nagsayaw, may kumanta. Si Japet, drummer din pala. Di ba? Talaga? Tumugtog sila ng Pizza Pie doon. Kumanta si Bolik. Tapos may isa pang player na nag-gitara tsaka may nag-keyboards. Di ba? Maayos, kumbaga yun yung tinitignan ngayon ng ibang fans. Yung parang hindi lang puro basketball sila na, yun lang naman gagawin yan. Puro basketball lang naman yung opening na yan. Which is before kasi, pagka nagkaroon ng opening, katulad nun, ang inaabangan is yung talagang mismong talent ng player. Like sila Patrimonio, pagpasok nila Lastimosa, di ba? Diba? Yun yung dating inaantay ng mga fans, yung unang shoot ng rookie na to. Di ba? Right. Kaya ang daming nanonood, inaabangan yung unang buslo nung player.
Ngayon, nagkaroon sila ng ganong idea. Sige, lagi naman kayo nakikita naglalaro. Siguro gawin nyo na rin to. Kung anong mga skills nyo dyan, anong talent nyo, gawin nyo yan, pakita nyo. Diba? So may dance number, tama ka, no? Tapos yun nga, may tumugtog na parang banda sa taas, no? Yung mga players na sila Japet na nakita ko rin ata si Bolik kumakanta. Kumakanta diba? Si Bolik. A different side of them. Di ba? Kahit paano. Yan. Okay. So, ngayon, punta tayo dun sa first couple of games dito sa PBA. So, nag-start na nga siya ng Sunday. Rest day lang ata nila nung Monday, no? But from Tuesday onwards to, hanggang sa linggo uli, may laro araw-araw ginawa ng PBA except for Mondays. Okay. So, first game, after the opening, naglaban yung Meralco tsaka yung Magnolia. And natalo ng Meralco Bolts. Parang may momentum pa sila dito, no? Against Magnolia. I think it was a good game. Medyo may bad decisions lang in the end. And pag-uusapan natin mamaya yung 4-point line na yan. Pero speaking of the 4-point line, Chris Banchero made history of being the first player to have converted a 4-point shot. But I want to get your insights about that game and the new players that we have right now on those two teams. Coach Mark, can I get your insight? Sa akin sa Meralco, yung core was intact, no? So, syempre may momentum pa rin yan. They only took a championship break for 4 weeks, I believe, or 5 weeks. Right. They're back in action. Wala naman silang integrate na bagong player eh. Except for the import. And Durham, returning import pa yan, di ba? Durham. So, may chemistry pa siya. And Cancino was the first rookie, if I'm not mistaken, to have been fielded, no? I think he blended well. Nabanggit ko sa in one of our chat messages na mukhang in-incorporate ng Meralco ang 4-point play. Kasi nakatira si Cancino, nakashoot si Jolo Mendoza, and of course, Banchero. So, ibig sabihin nun, it seems like the the guards have the authority to take the shot, the 4-point shot when they're open. Tsaka yung nakikita mo it's not just in that game Dati yung screen, yung high screen, nasa 3-point line lang. Ngayon yung nasa 4-point line na. Pero I think, teams are yet to adjust. Andyan pa rin yung zone So, I thought yung insertion nila ng 4-point play is in the hopes that the zone will be broken at magman-to-man yung mga teams. But I still see predominantly they start the defensive formation on the zone Pero too early to tell. But I like the fact that they're trying to innovate. But if you were to judge it in the first few games, if it's gonna bring the people back, that's still a big question mark. Oo, tama ka dyan. Actually, Coach, nung pinanood ko rin yung ibang clips ng Magnolia Meralco, it was more on Magnolia kung nakikita na parang tinitake advantage nila yung 4-point play. Tama yung sinabi mo, yung high screen nila nasa 4-point line na. Correct. And then, talagang dinodraw nila yung defense outside the lane. Kasi usually, pag ganyan, di ba, catch and shoot na yung iba. So, pump fake muna sa 4-point line, magdodraw yung defense. Tapos libre na ngayon kasi spread na nga yung defense. So nakita ko ginawa yun ng Magnolia more with yung Baroka at minsan si Hanmisi, no? Pero parang tama ka, no? A week ago nung sinabi mo nga sa chat na parang pinapractice na nila to. Not really with the shot, no? Pero yung defense, yung offensive schemes nila minsan doon na nagsisimula di ba? So good observation. Actually, tingin ko nga dapat yung 4-point line, yung, di ba ginagawa ng ibang practice facility, dotted line yung 4. Pero sa Araneta kasi, sa official game, hard line. Pintura na Oo. Line yung 4 So parang, sa psychology ng players, hindi na nila nakikita yung 3-point line Pansin ko lang nagiging basis, iba kulay, no? Oo, nagiging basis na nila yung 4-point area. Kaya ang taas ng high pick, ang downside niyan, kapag nag-pick and roll galing sa 4-point play, parang bilis mag-corrupt ng depensa niya, may extra step yung cutter kaya tama siguro sinasabi nila na parang magkakaroon ka ng isolation kasi maluwag na nga, puro drive-in na to, di ba? Pag nagkataon. Actually, baka makapag-collapse ang depensa kaagad dahil sobrang di ba, like and roll. Pag nag-roll yan galing sa 4-point play, ang bilis para makareact ng depensa sa baba. Sa bagay. Pero it's still a work in progress. I'm sure the teams will innovate and follow defensive strategy. Adjust. I like the fact that there. I think in the long run, some of the tournaments or leagues will follow suit. Okay? Kung hindi sila magfa-follow suit, di tayo yung sanay tumira sa ganong kalayo sa FIBA.
tama si Alchua. Ay, nako. Okay, Ryan, I don't know kung napanood mo yung Magnolia Meralco. Pero kwentuhan mo naman kami, anong reaction mo dyan? Ayun nga, parang lumuwag yung court para sa kanilang lahat. Kung titignan mo yung galawan nila, ang lalayo na ng distansya ng depensa. Syempre, tinitignan na kung sino yung titira ng 4, di ba? Okay. Pero may mga attempts din naman halos lahat ng mga 3-pointers na players. Pero ang inaabangan nila during that game is si Newsome or si Paul Lee ang makakauna. Yun yung parang trivia, sino yung unang makakashoot. Pero ginulat sila ni Banchero. Si Banchero yung unang nakashoot ng diba? History yun. Pero yung pagdating dito sa team ng Meralco, solid pa rin sila Kumbaga, wala namang masyadong adjustments na nangyari or kung sino man yung mga pinalitan or what. Walang ganon. Pero ang napansin ko sa Magnolia is parang medyo nangangapa sila kasi nawala yung Gio Halalon. Nawala parang medyo gamit na gamit si Baroka during the game. Baroka. And of course, si Ann Missy. That's si Ann Missy para makikita mo na third quarter na yan or fourth quarter. Ngayon, first 5 pare. Ngayon na siya since Gio Halalon is already out sa Magnolia. Siguro playing time na rin para dun sa mga point guard pa rin naman si players. Point guard at saka si hindi naman siya kasing bilis ni Halalon. Correct. So yun nga natalo na pa lang ganun na si Paul Lee. Ayan. So pare, how about sa Magnolia? Naging off guard Magmula rain or shine nga ba? Tama ba ako? Point guard pa siya doon Pagdating ng Magnolia, off guard na siya. Ryan, kamusta ang Magnolia mo naman, pare? Ano masasabi mo? I-utilize yung mga bagong player. Ayun lang yun ayun ang gusto kong mangyari. May maraming bagong players ngayon, kahit nilang sa Magnolia, kahit sa ibang teams. Gamitin natin yung mga bagong players kasi kung gusto niyo ng mga bagong manonood, kumbaga yung batch natin na patay sa Gordons, sa Añejo, nasa bahay na lang 'di ba? Yung mga new breed of players, ito yung may mga hatak na mga bagong fans Okay. 'Di ba? Kumbaga ito yung mga fans ng mga dating ka-classic sa college, yung mga nag-aabang dati ng, 'di ba? Gusto ko makita to, naging naka-teammate ko ng college. Ito yung paglaruin nyo, ito yung ibabad nyo. 'Di ba? Hindi yung old players pa rin na yun pa rin ang nakikita. May 47 years old pa dyan, pre. 'Di ba? Naisip na natin. May alam ba kayong social influencer ng PBA? Kasi meron. Sino ba? Si Reyes? Sino to? Mikey Reyes ba yan? Hindi masyado Pero yung player, si Glenn Cubuntin, di ba? Yung Ginebra Ball Boys, Scottie Thompson, yan, nakikita ko yan. Sila, Ildefonso Brothers. Pero siguro, Coach Mark, alam ko na yung pinupuntiri mo dito kasi as compared sa volleyball, di ba? Sa PBL, halos lahat. Di ba? Kaya team sila. Busog na busog yung social media dyan Dito parang medyo nagkakahiyaan pa. I-hire nila si Rendon Labador. Baka dumami. Baka pwede, no? Dumami influensya niyan. O kaya mas maraming mainis dyan. Sa PBA lalo. Hanap sila ng suitable para sa market. Tama. Totoo yung yan, girlfriend ni Kaloyulo, baka pwede yun. Baka social media person. Ang dami rin galit doon. Okay. Coach Mark, speaking of Rendon Labrador, punta na tayo dito sa mga birador, no? Nanalo ang Rain or Shine versus Blackwater. Alam mo, tuwan-tuwa ako kasi hidden fan ko ng Rain or Shine, no? Kasi independent team, Yengyao, and then swerte sila dun sa dalawang rookies nila, si Lemeti at si Kalian Jongson. Hindi ako nagugulat kay Coach Yeng kasi maganda either him or maybe it's him talaga wherever he goes. May makikitang diamond in the rough yan. Magugulat ka lang may draft sila na, sino yan? Whether round or second round. Magugulat si ka. Clarito. Ginamit, pumupuntos Oo.
One example, yun nga, si John Mark Clarito, di ba? Most improved player pa. Hindi nga naririnig yan sa college. White sa college. Yun ang quality of player na hanap ni Yang Giao, yung blue collar player. Pero itong dalawa, si Chong Son, he has been internationally. So sa Taiwan, tapos naglaro pa ata to sa Europe. So medyo batak na to, pero medyo matanda na, 32 years old. Whereas Clemente naman, naglaro siya sa Italy, tapos Italy ba o Sweden, tapos US NCAA Division 1. And then, yun, nagsugal siya, pumunta siya dito sa Pilipinas, nakuha siya ng rain or shine. May laro yung bata. Kala natin mawawalan ng posisyon sila Asisio, sila Karakot, pero nawalan complemented well. Parang si Karakot yung nawalan. Pero, baka nahati na kasi. Nahati. Nahati, oo. Pero malakas to. Pero coach, pag-usapan naman natin yung kabilang team, Northport, kasi parang may nabasa ako, parang bad trip si Coach Jeffrey Carriazo dun sa import nila eh. 0 out of 12 sa first half. Tapos 12 points lang ata na deliver niya sa buong laro. And then yung rookie sensation nila na si Cedric Bearfield, first 5 points mainit, pero in the end parang medyo ang daming missed shots eh. Pero again, still tallied with 18 points, no? But are you expecting more out of Cedric Bearfield? Number one, it wasn't a blow-away game, no? So since Bearfield did not disappoint, 18 points in the first game, this for first showing for a rookie. And I think tama, si Coach Carriazo, I read an article about him reserving the judgment or decision on his import in the next game. You can't judge a player in one game kasi, no? But yes, I think the opportunity there really is in the foreign reinforcement. Mukhang improvement necessary for Blackwater on that angle. Right. Ryan, napanood mo ba tong laro na to? Rain or shine, Blackwater? Hindi ko na yan eh. Tulog yata ako, puyat ako eh. Galing akong shift yan. Pero based doon kay Coach Cheng, alam mo namang fan ako niyan, pre. Yan ang pinakagusto kong coach sa ngayon, si Coach Cheng. Dahil sa yun nga, hindi siya yung katulad ng ibang coaches na parang demure eh. Siya walang sugar coating dito. Oo, talagang kung bobo ka. Bobo ka sa court, di ba? Pero kung walang star player dito. Oo. Diyan ang lalaki ng rain or kahit wag mo isama import eh. May Edga ka, may Norwood ka, may Santilla, may Tiongson ka. Yung Datu pa, ano? May Villegas ka. 6 yun. Totoo yan. Or din yan, di rin biro yun. Right. And coach, tama ka, no? Kasi ito yung tinatanong ko sa iyo eh. Kasi pag naglalaro ko ng PBA 2K, itong Villegas, no? May laro pala to. Meron yan. Na-injure lang, no? ACL. UE. Okay. Yan. So, ako, inaabangan ko sana mag-thrive ang rain or shine for the season. I hope kasi last time nakapasok sila. Baka pwede umabot ng finals yan. Sana. So, may fingers on that. Okay, ito naman, ang nagbabalik at ang paboritong coach ni Ryan Molina, ang Talk and Text, headed by Coach Chot Reyes. Parang tinalo nila. Medyo close yung game against Northport, 101-95. I don't know, sinuwerte ata sila dahil dumating kagad si RHJ, di ba? Kasi dapat iba yung import nila, pero na-eliminate ata yung team ni Hollis Jefferson, kaya siya kagad yung ipinalit. And huge impact. Napakagaling, nag-explode kagad. Ryan, kwentuhan mo ko dito sa Talk and Text na to, pare. May aasahan ba tayo dito o same old Chot Reyes system to? Actually, magdadalan sa akin lang, tingin ko lang dyan, magdadalan dyan is yung player and yung import. Yung import, hindi naman basta-basta import lang yan. International player yan. Na nagbubuhat ng team. Na as an international player. Hindi lang siya yung basta nakuha lang sa college ball or kung saan man. Kumbaga, kilala siya ng mundo bilang magaling na basketball player. Pero with the coaching, wala na akong masasabi. Pero same old eh. Pati yung mga players niya, pare. Ito rin. Diba? Ito rin. yan na yun eh. Hindi mo alam kung ano bang plano niyo dyan.
Patatandayin ba natin dito yung mga yan or what, di ba? Right. Gusto mong lagyan ng konting new blood, di ba? Right. Coach Mark, may pinag-uusapan tayo bago itong episode na to, yung mga ibang key players ng Talking Text like si Cubuntin, Vosotros na hindi gaano nakapaglaro. What are your thoughts about this new Talking Text lineup? Hindi naman yata sila full force the last game kasi wala si RR Pogoy. I'm glad injured. Si Poy Eram playing. He's maybe 80% in shape, so may legitimate center na sila. Katuwang nung Hollis Jefferson who will play the 4. Right. Jason Castro medyo tanda na, no? Ngayon sinabi ni Ryan, puro veterano na masyado yan. Wala nang konti. Ang problema kasi sa kaka-trade nila, nauubos first rounders nila eh. Yung player, I think they're nagba-backlash lang sa kanila yan. And keep in mind, they're also one solid player off eh. May injured dyan eh. Oftana? Roster ba yun? Or si ganun ba yung roster, right? Brandon? Hindi ata siya. Si Brandon, yes, injured. Si Matt yung hindi pumirma. Brandon, pag nakabalik yan at si RR Pogoy, para malakas ang Talking Text. Pero coach, may ina-expect ka bang ibang players like tulad ng sinabi mo, Kim Orin? Kasi yung game nila 20 pero ngayon parang 2 points lang ba o something, no? Ang galing sa preseason nun eh, 3-point shooter eh, no? Kasi 1 of 5 yata yung shooting niya nakaraan eh. Disappointing yung first game niya pero I'm hoping na yung susunod na laban makabalik konti. Ray ng Batak did not disappoint. Much needed help. Tanda kaso so kahit pa paano may sila, may nadagdagan ng konting kabataan yung backcourt nila kay ng Batak. Tsaka additional shooter, diba? Kasi pag wala si Pugoy, pwede siyang pumalit. And alam nilang player yan, galing kay Angiao yan. Tama. Okay, punta naman tayo dito. Ito yung kagabi lang ha. Medyo napag-usapan to, maingay ito sa social media. Tinalo ng Converge ang Terra Firma. Konti lang, pero tambakan to eh. Okay, so na-interview si Joami Chongson. Sabi niya, it's the lack of chemistry daw kasi kararating lang ng import nila nung Monday and then medyo nahirapan sila mag-adjust. Do you guys believe this? So talagang sobrang lakas lang ng Converge with their new coaching staff, diba? Si Coach Franco. And then, pero nakikita coach sa sidelines, ang nagmamando si Charles Chu eh. Hindi ko lang alam kung nagta-transition. Wala pa tayong balita dyan. Pero, hindi kasi pwedeng inherit ni naka-coach pa siya sa NCAA. May obligation eh. Tsaka gusto niya mag-champion ng Benilde. Pero, coach, may nakikita ka bang dito? Kumbaga, silver lining for Converge, no? Kahit na wala pa si Justin Baltasar. Wala pa si Justin Baltasar dyan, hindi pa yata, obviously may cohesion pa yan, kasi yung point guard shuffle nila, Stockton is being forced to play the 1. He's doing pretty well on that job, no? Si Shawnee Winston had a great game last night. Yes. Si Arañas post, walang problema doon. What people are not noticing is, ang dami rin kasi malalaki dito sa Converge eh. May Dalasac ka, may Magdanberg ka, may Inan Fornelius ka, may Geo Ambohot ka. Laki niyan pare. Pwedeng lumaban sa ilalim yung lahat yan. So I think, even without Justin Baltasar, they're gonna be fine this conference. Mas maganda kung nandyan siya para may Twin Towers, no? Pero may import na. So they can wait for him for the All-Filipino. Pero maganda December po babalik. Maganda ang core ng Converge ngayon. Kulang na lang yata dito, point guard, kasi si Melesio, after Stockton, si Melesio na eh. Although hindi gamit si Cabagnot, no? Ginamit ng bahagya. Naka-free throw pa at si Alex kagabi. Pero siguro kung may butas, point guard. Point guard, okay. Paring Ray, anong masasabi mo naman sa Terra Firma, sir? Stanley Pringle, tsaka Christian Stan Hardinger, pero same old story, sir. Feeling ko lang yung mga players niyan is nag-iipon pa ng ng motivation. Pero mo galing ka from Ginebra, 'di ba? From Ginebra. Tapos pinunta ka sa ganitong team. Parang sa kanila is ano na, san na ba? Saan ba papunta tong career na to?
Diba? Kasi parang ganun lang yung sa San Miguel Corporation eh. Once na nagamit ka nila matagal, may mga bata na, pwede natin kunin itong mga bata na to. Ito, injured naman lagi ito. Pamigay na natin to. Diba? Parang siguro, nagkaan lang ng motivation. Pero siguro, mas magandang isipin nilang dalawa is, let's prove ourselves na hindi pa tayo laos. Diba? Right. Meron nga ibang player dyan eh. Tagal-tagal na, dyan pa rin eh. Nako. Mas matagal pa sa kanila. Nako. Diba? Ito, matagal na naman usapan dito. I mean, sa kanilang dalawa lang. Sa kanilang dalawa. Mas bata sila dun sa mga ibang players na nandyan pa. Diba? I-prove nila yung sarili nila ngayon na sana mas maging challenge sa kanila na hindi lang laging San Miguel ang pumapasok. Hindi lang laging Ginebra. So mas makita natin na kaya nating iangat yung ibang teams. Sumabay, no? Oo, nang wala dito sa mga korporasyon na pinanggalingan natin. Diba? Right. Ang taklap pa dito kasi, yes, magte-trade ang San Miguel pag aging na in Superstar, San Miguel Corporation. Ang bagsak exactly. Right? Or Northport, dalawa lang yan eh. Tapos, pagdating dun parang hindi na pwede makipag-deal ang ibang team sa Terra Firma tsaka sa ano eh. Diba? Sayang, no? Tigil dun eh. So, nangyayari retirement or sunset team ang Terra Firma tsaka Northport na mga player na ayaw na ng SMC. Now, tangkain mang kunin ng MVP team yan. Siyempre, hindi. Because they are known to be partnered with the SMC block. Gustuhin man kunin ng token tech standard din siya, malabo yan. Hindi pa San Miguel. Yun ang problema dyan. Yung tinatawag may na humaharang. Oo, may harangan eh. Yun. Diba? Hindi yung pinopoint ni Coach Yeng sa mga malalaking korporasyon na parang kayo na lang ang palitan ng player eh. Di ba? Exactly. Paano naman kami? Yun nga yung pinopoint niya. Slaughter sa MPBL, yung rights nasa Northport. Di ba? Ayun, ng anong Northport, ang ending, wala na. Hindi na makakabalik ng PBA yan. Sayang. Sana walang ganun. Unless na bilhin yung kontrata, di ba? Unless payagan niya ng SMC block, which I don't know what's gonna happen. Right. Palaki kay Dave Ildefonso, hindi pa daw pinipirma, no? Hindi pa, wala pa. No, I was holding. Hindi ko alam kung hinaharang daw ni Lakay. Hindi ko sure, Kasi alam niyo naman may history sila kay sa San Miguel. So hindi natin alam. Di ba? Speculate lang tayo. The kid finds the best possible contract he can get. Yes. May talent no? Pero ako, Coach, nanghihinayang lang ako doon sa core ng Terra Firma, no? I think nag-start to nung umalis si Javi, no? Napunta siya ng Korean League. Oo, sayang yung core nila kasi nandoon na sila Colt, nandoon na si Go, and all. May cohesiveness na yung team. So sayang lang nabuwag, no? But anyway, since we're talking about Converge, punta na tayo ng San Miguel. Okay, San Miguel and Phoenix, ito napanood ko to kagabi, mga pare. Ang ganda ng laban kasi the game was only decided in the last, I think, 50 seconds. Medyo bad decisions lang. Medyo na-in-love si Richie Rivero dun sa 4-point shot. Tsaka I'm not sure kung si Tyler Tier yun to tie the game, no? But, oh my gosh, Junmar Fajardo, 37 points. Parang sinasabi niya, akong MVP dito relax lang kayo dyan. Pero, Junmar Fajardo, 37 points, and then CJ Perez, I think yung 4-point shot ni CJ Perez, ito yung nag-decide ng game. So, ayan, Coach, tulad ng pinag-uusapan natin kanina, medyo na-utilize na talaga yung 4-point line. But, yung Phoenix, medyo nagulat ako dito because they were able to utilize, ito na, si Kai Balungay, medyo kumaba sila, medyo lumaki. And then, may more playing time na siya kay Richie Rivero. So, may slasher na si Coach Jamaica sa loob. But, Coach, comments on this game and also in these two teams, San Miguel and Phoenix. What are your predictions? Number 1, hindi pwedeng si Perkins ang mabantay kay Abay. maliit masyado. Maliit. Oo. Ang next big man nila si Soyud. Wala si Soyud. Yeah, Soyud and Larry Muyang. 1 inch. Kay Perkins yan eh. Pagdating kay Abay kasi parang legit din yun, pare. Ganun laki agwat nun. Ano talaga? Kulang. However, yung sa Phoenix naman, hindi ba sila kulang sa materyales? Kaya I think Balungay is a perfect fit. He can be the stretch 4 kasama ni Camacho tsaka ni
Yung isa pa, kaso injured eh. Player ng Adamson dati, nakalimutan ko pangalan. Manganti. Sean Manganti. Injured siya. Yes. And medyo nabawasan playing time ni Taffin, sayang. Pero doon ako nagulat. May kaibalungay ka na eh. Pero I think Rich Guerrero and yung Javi Mocon can blend well on the backcourt. Walang problema dyan. Pero yung point guard kasi nila medyo tumatanda na, nagkakaedad na rin, Kasi si RJ Hasul yan, tsaka si R.R. Garcia. Tsaka medyo... Bata na lang to si Tio eh, di ba? Hindi naman point guard si Tio eh. Well, minsan madalas 2, tapos minsan nagwa 1. Oo. Medyo kailangan nilang upgrade sa point guard kung talagang gusto nila makakompete ng matindi. And how about San Miguel, Coach? The San Miguel Beermen, surprisingly, kinumpare ko yung height factor. Bukod kay Mo Tatua tsaka kay Abay, kay Junmar Fajardo. Brodial, nandyan pa. Brodial, nandyan pa, di ba? 6'7" ata. Brodial is not 6'5", he's just 6'4". Vic Manuel is barely 6'4", 6'3" lang yan. Outside the 4 players, wala na silang backup. So, ibig sabihin, pag ang chink in the armor ng San Miguel is pag na-injure si Fajardo, saan sila bubun? Mo Tatua can step up, pero now you're just down to Brodial and Vic Manuel as a backup big men. So, magpa-power forward ba si Troliano? Medyo maliit. Maliit. For now, naka-hinge yung nila, yung trajectory nila kay Fajardo. He's doing pretty well. Sana lang his endurance and his longevity, injured. I hope he doesn't get injury prone kasi otherwise magkaka-trade na naman niya. Coach, tama ka kasi sa post-game interview ni Coach Galen, sabi niya, I don't know what I will do without you, Junmar. Yun tama, Totoo diba? naman. Yun ang core eh. Oo. Ray, anong masasabi mo dito sa lineup na to? Phoenix at San Miguel, pare. Ako, regardless kung anong katapat ng San Miguel, as long as nandyan si Junmar Fajardo, ano pa rin to, championship caliber yan, finals caliber yung team na yan. Hindi mawawala ng playoffs yan. Chong, nakita mo ba yung isang highlights niya na 5 beses niya kinuha yung bola dahil follow-up siya ng follow-up? Tapos hindi niya ma-shoot? Walang ibang makatapat sa kanya, Chong. Diba? Pare, nawawasiwas nga si Suyod kagabi. Naawa ako. Ang lapad na nun, di ba? Ang perfect niyang player dahil yung unang-una, yung record niya, 8-time MVP. Yes. Di ba? Habang naglalaro ka sa loob at may 8-time MVP ka sa ulo mo, ako yung pinakamagaling dito. Di ba? Bakit sasayangin ko yung tingin ng tao sa akin? Nilalamon niya ng buhay. Hindi na siya takot tumira. Yung game-winning shot, hindi na siya takot. Exactly. Tsaka yung pa, nag-i-improve every year. Lahat ng galaw niya nag-i-improve. Footwork, yung galaw, yung power sa loob, shooting niya, pati yung rebound niya. Talagang natawa ko parang, 4 na beses, 5 beses, ikaw lang yung nakakahawak ng bola. Di ba? And dami-daming player dun sa paligid niya. Hindi man lang nakaporma sa kanya. Kaya yun, hanggat nandyan yung Junmar Fajardo, San Miguel yan. Hindi pa natin nakikita yung laro ng Ginebra, no? Nawala si San Dardinger dun eh. Something to look to. Pero based on the first 2 games, gaya na sinabi ni parang Ryan, championship caliber San Miguel, talagang no question about it. Pero tingin ko may sleeper dyan, yung Meralco tsaka Rain or Shine. Correct. Ako naman, para sa San Miguel, number 1, masaya ako kasi pinapasok ko nila si Vic Manuel. Sayang, medyo nagka-wait, no? Si Vic, sayang, no? Sana, di ba? Kita habang tumatakbo, umuyog-yug eh, no? And then, number 2, ito, nabasa ko kanina sa... Puro bire, no? Ito ko, nabasa ko sa Twitter kanina. So, sabi nila, yung Mo Tatua na yan, backup lang yan ni Junmar. Pare, pwede mag-start yan sa ibang team eh. At siya ay maging fourth. Totoo. Kung ako si San Miguel, para sa matapos yung parity na yan, iti-trade ko yan kay Christian Stan Hardinger. Total, na si Stan, di ba? Palit ko si Stan, backup siya ni Junmar. Mo Tatua ngayon ang core ng Terra Firma. Baka lang baka magkaroon ng light ang Terra Firma. Now, in terms of Phoenix, hindi ko alam kung kayang i-match ng Terra Firma yung sinasabi nilang salary ng mga max player eh.
Kasi may mga story kasi na hindi naman daw 420,000 na max na binibigay talaga. Meron yan, under. Oo. Under the table, no? Narinig ko, Coach, daw ang kontrata ngayon, 2 na, no? Una, yung papipirmahin ka as a player. Yung isang kontrata para sa misis. Yun yung ipapakita sa misis. Ganun na daw kontrata ngayon eh. But anyway, sa Phoenix, sa tingin ko Phoenix, parang magiging rain or shine yan. Bata pa, no? Pero tumatakbo. Gusto ko yung team nila tumatakbo. Humaba. Yun nga kay Balungay. Medyo nadagdagan. So siguro yung cohesiveness nga. And I agree with you, yung guardia medyo matanda na. So kailangan na palitan na yan ng konti. Or medyo balasahin pa ng konti. Okay. Last note and last set of questions, Coach Mark and Ryan, bago tayo magtapos sa ating episode 23. Kamustahin natin yung 4.9? I wanted to get your opinions about the 4.9. May impact na nga ba ito sa liga and then sa mentality ng players, and do you think that this will really draw the crowd? Ryan, ikaw muna, pare. Draw the crowd, malabo eh. Kasi hindi naman wala namang pakialam yung crowd eh. I mean, hindi lahat ng nanonood ng basketball is about the game. Yung iba dyan is just a fanatic na, ay, ang gwapo ni ganito. Si Cristio yan. Diba? Last na napanood si Cristio, si Belgay nakashoot, yung camera kay Cristio nakaharap eh. Diba? Parang hindi lahat ng tao, it's all about the game. Diba? Parang yung mga fans na yan, is ang gusto niyan is yung makapag-interact sa players, makapagpa-picture sa players, makita yung mga bagong players, paano ba maglaro to pagdating ng pagpasok sa PBA, di ba? Eh kung yung 4-point line ng ilalagay nila, lahat naman pwedeng tumira dyan eh. I mean, okay, sige, fine. Additional dun sa ano ng laro. Attraction ng laro kasi aabangan nila kung sino. Feeling ko yun lang inabangan kung sino yung unang-unang makakashoot ng 4 points. Kaya marami tao, no? Oo, di ba? Pero apart from that, parang it doesn't, for me, it doesn't add flavor dun sa game. Or hindi ka manonood, hindi ka pipila sa Araneta para dyan, pare? Hindi. Okay. Coach Mark, how about for you? Hindi pa ako sold masyado, no? Like si Coach Ryan about the 4-point play. Pero as the teams continue to use it and it becomes part of their system, may nakikita akong potential dyan eh. Kasi kung ang 4-point play conversion mo ay 33%, mathematical to. Kung 33% ang shooting mo dyan versus 40% shooting mo sa 3-point shot, lamang ang 3 points. Lamang ang 4. So, kasi may additional 1 point ka. And I'm sure the NBA will start looking at it also. It's a very effective tool. Ang mangyayari, mag-i-stretch mga tao, magka-4, titirang 4. Tapos si Steph Curry, I'm sure magta-35% sa 4-point line. Diba? So if the teams are having 40% 3-point shot and 50% in the 2-point range and then 33% sa 4-point range, maraming titira sa 4-point area. I'm sure kung nagko-course si Mike D'Antoni, unahan ni Mike D'Antoni yun. Kasi analytics na yan. And second seconds or under guy yun eh. So I'm sure, I think it has potential. Now, it has potential to make the games competitive. That's number 1. Number 2, the next big question, will it bring the crowds? Right now, it's still 50-50. Correct. Tingin ko talaga, bring the product to the market. Dali mo sa probinsya yan. Damitin mo yung PBA on the road. Alam mo yung mga ganon? Totoo. Yeah. And I think magkakaroon nga ng laro sa Candon Ilocos Sur, no? First game ng Ginebra and the Talking Text. Cebu, no? I'm sorry, Coach? Ba't hindi sila naglalaro sa Cebu? Hindi ko rin sure kasi meron doon. alam ko may sariling commercial league ang Cebu eh. Dati may nabasa ko na parang sinasabi na mas magagaling pa kami sa PBA, no? But maganda yan kung dadali nila sa Cebu. Oh, ganda yan. Hindi nila ipasok yung team nila sa PBA. Yan. Di ba? Louvellier. Louvellier sa Big Cup. Yung Landmaster Cebu. Calling out ownership of Landmaster Cebu. PBA kayo pare. Parang Cebu Pacific. Madagdagan ng Manila base yan pare. Teams. Manila base ba yun? Sorry. Pero, yun nga, siguro yung pinupunto mo din na isa, Coach Mark, is yung parity din, no? Kasi,
kahit ibang mga PBA legends, ito Ryan, nagsusubaybay ito yan, kila Onchi De La Cruz and Jerry Cordillera. Lagi sinasabi nila, hindi na kasi tulad ng dati, talagang ngayon alam mo na yung Phoenix San Miguel, alam mo na mananalo San Miguel dito kagabi, pero talagang lumaban lang yung Phoenix. So yung may mga ganun ba? Because sobrang lakas nga ng iba. Simula nung inalaw nila yung 15 to 16 players per roster, ewan ko lang kung napansin. Simula nung ginawa nilang 15 to 16 players per roster, yung mga player hindi na buwis buhay. Parang nabawasan yung buwis buhay factor. Pero nung 12 players ang roster, batak Batak yung mga nagpa-practice. Kahit sino ibunot mo, batak. 14 players, I think, is ideal in a roster. Wala pa i-import. Pag 14 players kasi, parang gagaling yung mga player mo by practice and by the number of... magagamit mo talaga. Nagagamit mo talaga. Sa 15 and 16, parang sabaw Parang naging parang yung quality of output sa floor kulang So dapat tingin ko dapat ibalik nila. Kung ako masusunod, gagawin ko 13 plus 1 13 locals, 1 import. Nung mga time na gano'n ka iksi yung roster, magaling yung mga players batak. Oo. Totoo yan. Nagagamit. Yan. Okay. And on that note, we'd like to close out yung episode. Sorry, Coach. Tapos na. Oo. Tapos na kagad. We'd like to close out our episode 23. Maraming salamat po sa inyo sa pagtsatsaga ito sa mga mukha namin. Live kami ngayon. Sana samahan niyo uli kami next week, no? Titingnan po natin kung masiswerte tayo sa makukuha nating guest or resource person to talk about basketball as a whole. And again, hope you guys can join us again next week with our featured episode only here sa The Backdoor Play Podcast, exclusive on Spotify. This is Eric Arumin. Kasama ko po, si Coach Mark Calumba at si Ryan Molina, nagsasabi na basketball is our passion and we simply love it. Mag-iingat po kayo. Laro lang ng laro, parang Ryan. Laro lang ng laro. Pero sinabi ni Coach Mark, mag-stretching ha. Mag-stretching. Papawis muna bago tayo maglaro. Alright. Okay. Goodbye, guys. Salamat. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.